All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. May the Lord add blessing to the reading of his word. Please be seated. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. It's first Sunday of August. Ayan, batiin po naman natin ang ating katabi. Good morning po. Nice to see you, no? Medyo nasa last quarter na po tayo ng taong ito. Siyempre, babatiin din natin yung mga nasa Facebook Live natin. Good morning sa ating lahat. San man tayo nandoon ngayon? Are you excited ba? Excited ba tayo? Nagkikita-kita ulit tayo? Ayan. Parang ako lang yata excited eh. Okay na rin naman. Ayan. So before we dive in with our message, let us pause for a while, let us pray. Lord, salamat po Panginoon sa oras na ito. Indeed, Ikaw po ay nasa kalagitnaan namin. Thank you Lord for blessing us with your presence, Lord. Kanina pa lang Panginoon, nararanasan na po namin ang iyong presensya. Kaya po Panginoon, salamat po. Continue Lord God to sustain us and even give us a heart that will listen to you, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakita naman po natin yung theme natin, no? Nagkaroon tayo ng konting video clip na kung saan ang ating tema for this month ay grow. Ayan. Kaya talagang hindi muna natin inalis yung design natin, di ba? Para maalala natin na tayo po ay narito para magbunga. At hindi po tayo magbubunga kung hindi tayo lalago. Kasi po, alam niyo po, nakakalungkot ko minsan, no, yung church or even us individually, kung minsan ano tayo, no, nadadagdagan lang yung taon. Diba? Minsan tinatanong natin, no, ilang taon ka na? Diba? Pero mga kaibigan, may pagkakaiba po yun. Kaya let me ask you a question. What does it mean to you, mga kaibigan, kapag sinabing grow old and grow up? Diba? May pagkakaiba yan eh. Ano po? Yung isa, nadadagdagan nga lang yung taon. No? Tumatanda, nakikita mo yung mga wrinkles, di ba? Kaya meron sa mga Facebook, di ba? Titignan, sino ka nung 90s? Di ba? No? Ganyan eh. Na-try nyo na po ba yun? Di ba? Kasi yung grow up naman, ito yung natututo ka sa buhay. No? Ikaw ay lumalago, kahit na ikaw ay nagmamature, meron kang pinagkakatandaan. Yan, no? Ganda, no? Gusto ko lang bigyan diin yun. Ano po, na talagang tumatanda ka man, pero ikaw ay may pinagkakatandaan. Kaya po tanungin po natin yung ating katabi, are you growing older or growing up? Ayan, sige. Tayo ba'y tumatanda lang, nadadagdagan yung taon, at malapit na magretiro ba, pero wala naman tayong, hindi tayo natututo or hindi tayo umuunlad. Nais ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, yung prayer natin, di ba? We desire na tayo po ay mag-multiply, magkaroon tayo ng growth in numbers sa church, pero unless, mga kaibigan, we will grow together, mga kapatid, hindi po yan mangyayari. Hindi mangyayari na tayo po'y magkakaroon ng maraming kasama dito sa simbahan kung tayo po ay hindi lalago individually. Although we desire, God desire for us, church, is to grow. Pero hindi lang in numbers, but
mas focus siya sa spiritual maturity ng bawat isa. Yes, growing older is inevitable. Hindi po yan maiiwasan kasi talagang kada taon, tadagdag lang. Pero growing in Christ, mga kapatid, is a choice. Ano po? Ayan po yung pagpili natin. Gusto ba natin talaga lumago bilang Kristiyano? Bilang individual? Gusto ba natin maging better person every year? Ano po, yan yung question. At iyan ay nakasalalay sa iyo. Sabi mo nga sa katabi mo, sa iyo. Ayan. Diba? Nakadepende sa atin yan. It starts with us. It is a decision to make every day. Ngayong umagang ito, hindi na ako magagalit. Ayan, choice yan eh. Okay, kahit may mga asar sa akin, I will still smile. No? Ayan. So, every day is a choice for us to grow. Like what we have read no, sa first century Christians, kaya po sila ay dumami from 12, naging 120, naging 3,000, naging 5,000, at hanggang ngayon, dumadami pa rin. Bakit? Kasi po sila mismo ang unang lumago. Ano po, sila mismo nakaranas ng pagbabago, nakaranas ng himala ng Diyos, at nakaranas ng kanyang tunay na pagpapalago bilang mga individual. Ito po yung gusto ng Panginoon sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, na nais niya na tayo po, yung church natin, ay lalago numerically. At isa po doon sa ginamit ng Panginoon kung bakit sila lumago individually sa first century Christians, mga kapatid, nung Book of Acts, binasa natin, dahil po sila ay nagsasama-sama, they gather together, at papansinin pa po natin yan, daily pa, araw-araw. Di po ba? Tayo nga once a week lang di po ba? Daily sila nag-gather at ito po yung naging daan kung bakit sila lumago. They gather together. They go to the temple, go to the church. Sila po yung nagsasama-sama. At remember, yung pagdalo natin sa church, ito rin po yung kasangkapan ng Panginoon para tayo po yung lumago individually as a Christian. Kaya nga, it is more than attending a service because going to church is more than attending a service. It is where God, mga kapatid, helps us to grow spiritually as we stay connected to Him and His people. Ito palang pagdalo mo dito, ito pala rin ang ginagamit ni Lord para ikaw ay lumago individually. Lumago bilang Kristiyano. Akala natin kasi pag dumalo ka lang, it's a waste of time, 1.5, okay na. Pero hindi mo alam, dun pala tayo binabago at pinalalago ng Panginoon. Ano po, bibigyan ko po kayo, kasi medyo lumagpas sa 3 points, kaya 5 pointers ngayon. Bibigyan ko kayo ng ilang mga bagay kung ano ba yung nakukuha talaga natin pag dumadalo tayo sa church. And I do believe, siguro i-assess nyo, if you will agree with this, binasa natin, ano po ba yung mga nakukuha natin? Para hindi po tayo nasa online lang, yes, thank you sa social media, sa internet, pero iba pa rin yung physically, you are here sa church. Ano-ano po yun? May 5 bagay lang po ako na gustong isubmit sa inyo para po makita natin na talagang it is indeed a blessing to be part of a local church. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, makinig ka na. Yan, Ano lang, Kasi syempre, pag ganito, di ba, parang kahit ako, aaminin ko sa'yo, minsan pag nakikinig tayo ng sermon, di ba, parang nandoon yung mga tukso, inaatake tayo. Pero mga kapatid, 5 lang. Balikan natin yung binasa natin. They devoted themselves to the apostles' teaching. Yung word na devoted dyan, ito yung sinasabi niya na steadfast. Kumbaga, talaga nanatili sila. Hindi sila kumuha ng ibang turo, kundi they did not depart from the teaching of the apostles. Yung teaching of the apostles, mga kapatid, tandaan natin, bibigyan ko po kayo ng background, na itong mga apostol, natuto lang. They are, sabi nga sa Acts 5, uneducated in terms of scriptures. So yung tinuturo nila, ito'y turo na galing kay Kristo na nakuha nila.
Wala silang ito. Mga fisherman ito tax collector, di po ba? Ano ituturo nila patungkol sa batas? So itong teachings of the apostles came from the word of Christ Himself. Ito yung tinuro nila. So they devote themselves sa atin po, sa panahon natin ngayon, sa Bible, sa Scriptures. Kaya naman pala sila lumago dahil ang naririnig nila ay salita ng Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, kapag tayo dumadalo dito, kaya tayo lumalago because we are nourished by God's Word. Tayo po'y napapalakas. Hindi po natin pinag-uusapan dito kung ano-ano mga tinatawag natin mga court words o legal words. Walang ganon dito. Sawa na tayo dyan. Ang pinag-uusapan natin dito, mga kaibigan, ay salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng sigla, magbibigay sa atin ng lakas. Because kapag yung word ni Lord ang pinag-uusapan, mga kaibigan, it strengthens our faith, it renews our mind, and even it equips us to live the godly life that God is expecting from us. So, yun talaga yun. Nababago yung isip natin. Siyempre, perspektibo na ng salita ng Diyos. Ang naiisip natin, di po ba? Imbis na nagdi-decide ka agad, you jump into a decision. Ngayon, kasi kakapakinig mo ng salita ng Diyos, nag-iisip ka muna, is it based on the Word of God? Di ba? Nagkakaroon ka ngayon ng consideration, hindi ka na basta decide ka lang ng decide. Di po ba? Kaya nababago ang puso natin because of the Word of God. At ito rin po yung punto ni Peter sa 1 Peter 2. Sabi niya dito, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up. O, pansin nyo, grow up. Sabihin nga natin, grow up in your salvation. So, ibig sabihin, talagang hindi lang tayo niligtas ng Panginoon, kundi ang plano niya talaga ay mag-grow up tayo, lumago, at talaga maging better individual tayo, mga kapatid, sa pamagitan ng yung spiritual milk dyan. Pag binasa yung previous passages, it talks about the Word of God, mga kapatid. Yung salita ng Diyos, ang spiritual milk. Siguro naman, lahat naman tayo, mga nanay, mga tatay, may mga anak tayo, may mga pamangkin, at tayo mismo, di ba, hindi tayo lalaki, hindi tayo maging physically fit kung wala tayong gatas. Tama po ba? Kung hindi tayo naggagatas, At kahit nga tayo, pag matanda na nga, meron pa tayong iniinom na, tawag dito, gatas pa rin, di po ba? So talagang yung gatas ay lifetime na yan. The same way is true sa ating tinatawag na spiritual milk, which is the Word of God. At kung titignan natin, mga kaibigan, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, sa Acts 5:24, nakalagay po doon, na every day, they went to the temple, teaching and preaching the Word of God. Kaya nga po sila lumago because they have a daily encounter with the Word of God. Hindi lamang po, sinasabi nga, di ba, may kasabihan, the Word of God is not a special bread for occasion. Like every Sunday lang, hindi ka talaga lalago. Ang kailangan po natin ay every day we have an encounter with the Word of God. Meron po nagtanong na isang lola, nakita ng mga apo niya, umulan, umaraw, nagsisimba. Kaya tinanong niya ng mga apo, si lola, sabi niya gano'n, bakit parati ka punta ng punta doon? Naiintindihan mo ba every Sunday yung message? Sabi ng lola, hindi ko nga naiintindihan Minsan nga ayoko, pero pumupunta pa rin. Pero alam mo, sabi ng lola niya, parang ganito yan, kagaya ng lolo niyo, parati kong nilulutuan ng kinakain every day, Sabi niya gano'n. Kahit hindi ko alam yung menu, hindi ko alam kung ano-ano yung kinakain ko lang. At sabi pa ng lola, kaya nga ako hanggang ngayon ay buhay pa. Nakikinig po ba kayo, mga kapatid? Tayo kasi akala natin yung salita ng Diyos, wala lang. Pero ang katotohanan, the moment, mga kapatid, na nag-stop tayo listening, reading the Word of God, it will lead us to malnourishment. Mamamatay tayo, spiritually speaking. Kaya kailangan po natin every day
yung salita ng Diyos para tayo maging healthy Christian. At ang healthy Christians, mga kapatid, don't grow on opinions. They grow on the Word of God. Lalo na ngayon, ang dami natin mababasa sa Facebook, sa social media, na kung ano-ano mga opinion, sa mga vlog. Pero tandaan natin, lalago lang tayo, magiging healthy lang tayo bilang tao kapag salita ng Diyos ang lagi nating napapakinggan. Amen po ba doon, mga kapatid? Kapag dumadalo ka dito, you are nourished by the Word of God. Pangalawa po, mga kaibigan, hindi lang nourished by the Word of God, you are strengthened by fellowship. Kasi yun po yung nakalagay sa binasa natin sa Acts chapter 2, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship. Alam niyo po ba yung fellowship? Hindi lang ito kasiyahan, pagkain. Kasi talaga may fellowship tayo. O, anong dala mo? Diba? Ganun agad, di ba? Hindi iyon lang yon. Kaya nga sa Greek, ito po ay koinonia. Ibig sabihin, the idea of association, pagsasama-sama, communion, fellowship, and participation. Sabihin nga natin, participation. Ayan. At least ano yung pronunciation nyo. Hindi naman, no? So kasi, diniin ko to, kasi ang fellowship pala, yung meron kang gagawin, nakikibahagi ka. Kaya nga, it is something to share in something. Diba? Ibig sabihin pala nun, kapag nakipagtipon ka, fellowship is pagtitipon, meron kang kabahagi ka doon sa ginagawa. Amen? You share something. Yung presence mo, yung ano man meron ka, binabahagi mo, yun po yung ibig sabihin ng fellowship. Kaya naman, mga kaibigan, mga kapatid, dapat may participation. Bakit? Kasi po, kapag ikaw ay nagsimba, dumalo sa isang local church, ibig sabihin lang po nun, ikaw gusto mo makipartake, makisama sa kanila. And remember, tandaan po natin, may 3 parts to the Christian life. Ano po yun? Una, believing, naniwala ka muna kay Kristo. Amen po ba? Tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. At after that, dadaling ka ni Lord sa isang local church where you will belong. No, kung saan doon ka nga lalago. Ito yung pinag-uusapan natin, fellowship. And pagkatapos nun, bakit kailangan ka mabilong? Para ikaw ay maging kagaya ng Panginoong Jesucristo. Romans 8:29, we are predestined to become like our Lord and Savior, Jesus Christ. Doon tayo, yun po yung tinatawag na trajectory talaga eh. Yung goal natin ay maging kawangis si Kristo na kung paano siya na magsalita, paano siya makitungo sa kapwa, at hindi ito mangyayari kung walang belongingness. Amen po ba? Kasi dito, sa community of faith, sa iyong family, natututo kang magpatawad, magpasensya, umunawa. Nakikinig po ba kayo? Ayan. Di ba, kaya hindi parati smooth yung samahan. Bakit? Dito ka nga matututo na, sige, pagbigyan mo na siya. Baka hindi naman niya alam talaga yan. Amen? Bakit gano'n ang haba naman ng message ni Pastor? Maging pasensyoso ka rin. Ayan, di ba? Dito ka natututo di ba? Na kahit medyo yung kante pa gano'n, alto lang pala siya, di ba? At least alto, hindi sinto. Di ba, kaya talaga, natututo tayo. Kasi we are imperfect, mga kapatid. Hindi lahat tayo perfecto. Kaya dito, sa community, doon ka natututo talaga. Kaya nga, mga kaibigan, mga kapatid, sabi nga dito, true fellowship is being as committed to one another as we are to Jesus Christ. Alam niyo po ba yun? At totoong fellowship, totoong pagtitipon, ikaw ay committed, hindi lang kay Kristo, kundi sa mga kapatiran na kasama mo. Kasi iba, nalulungkot ako, committed daw sila kay Kristo, pero hindi naman binibigyan ng seriousness yung kanilang relasyon sa kanilang mga kapatiran. Amen po ba? Kaya ito yung sabi ni James, di po ba?
Kung sinasabi mo mahal mo ang iyong kapwa, dapat walang favoritism, dapat gumagawa ka. Even si John, no, ba nagsabi nito na kung mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, dapat minamahal mo ang tao na nakikita mo. In other words, kung sinasabi po natin na seryoso tayo kay Lord, dapat seryoso rin tayo sa ating mga kapatid. Committed ka rin. Kaya nga mga kaibigan, we suggest mga kaibigan sa ating lahat na tayo po sana maging belong sa isang growth group mga kapatid. Kasi doon mo lang makikita talaga yung participation mo, involvement mo kapag kasama, kabilang ka sa mga small group ng church, sa mga fellowships, men, women, di ba? Tama po ba yon? Mahirap po Mahirap bigyan ng oras. Halimbawa, kami mga kalalakihan. No? Kapag Sabado, yes, ba, may oras. Kaya po, mahirap imbis na may lalabhang ka, magluluto ka, sinasantabi mo muna Di ba? Kahit magalit na si Mrs., magpa-appear siya, mag-show up yan. Amen po ba? Parang hindi sangayon yung mga nanay. Kaya pala, Pastor, nagiging excuse yun. Di ba mahirap magbigay ng oras, pero dahil ikaw ay committed, magbibigay ka ng panahon sa accountability group mo, sa growth group mo, at sa lahat ng activities. You will find time. Why? Because you are being strengthened by that fellowship. Hindi lang ito for fun and for food, but rather, it is for fellowship at para lumago ka because God never intended you to follow Christ alone. Hindi ka tinawag dito para ikaw lang mag-isa. Wala pong lone ranger na Kristiyano. Kundi, sabi doon, He uses fellow believers to encourage, correct, comfort, and support you. Di po ba? Ang ganda na kapag may pangangailangan ka, meron ka maiisip, ay si kapatid. Di po ba? Amen po ba? Kagaya ko, di ba, nung twice na nga, na kailangan ng sasakyan, mayroong biglang nagpapahiram ng sasakyan. With driver pa. Di ba, saan ka makakita ng ganon? Amen po ba? Yung sinasabi ko, may support, may encouragement, meron talagang tutulong sa'yo. Kaya nga mahalaga yung fellowship. Paano kung wala kang ganyan? Nasabihin natin, pinabayaan na ako ni Lord. Hindi mo kasi sinusunod yung tinatawag na programa or yung tinatawag na structure and even yung family ni Lord ay handang tumulong. Kaya nga may fellowship. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin, we need to join. I am encouraging you mga kapatid to join small group, growth group natin or magkaroon ka na accountability group. Kasi ang katotohanan, kailangan natin ng tulong para lumago. Kaya ang tanong ko sa inyo, who is helping you to grow? Sino ang tumutulong sa'yo para lumago? Or, mga kapatid, sino naman ang tinutulungan mo para lumago yung taong iyon? Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi, parang hindi ako convinced Sabihin mo sa katabi mo, naiintindihan mo ba? Ayun. Yan, minsan, di ba? Kaya po tayo na may local church para magkaroon tayo ng family, di ba? Pamilya ang turing natin sa bawat isa. And the third one, mga kapatid, tuloy natin yung verse 42, sabi po dito, we have congregation, sabi dito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Mamaya may breaking of bread tayo, pero I just want to focus on prayer because your relationship deepens through prayer. Especially to God. Yung relasyon natin sa Diyos ay lalong lumalago, lalong tumitibay kapag tayo po ay may prayer. Hindi lang po ito just a church activity, isang activity na naman, magpe-prayer naman, hindi. Kundi ito talaga ang magbibigay sa atin ng kalapitan sa Diyos. Bakit? Sino po ba nagpapalago? Sino po ba ang tumutulong sa atin? Di ba si Lord? Kaya may kasabihan, di ba? Hindi raw nagugutom yung taong malapit sa pamingganan. Amen po ba yun?
Ano, kung ikaw ay cook, lagi kang busog syempre bago, ay kasi tinikman ko lang, bakit isang balyes, ano naman? Di ba, minsan gano'n, di ba? Pero ang katotohanan, mga kapatid, mga kaibigan, bago siya mag-bless, syempre yung malapit muna sa Kanya. No, kaya yung prayer, napakahalaga niya. Kaya nga po, prayer brings us into a contact with God, communion with God, and cooperation with God. When we talk about contact, ibig sabihin po nito, mga kaibigan, na-encounter mo siya. You experience Him when you pray. Di ba kahit na po, kanina nga lang po, no, kumaawit, ay talagang natutuloy yung luha ko. Di ba? Kasi nakaka-relate ka sa kanta kung kailan kinanta yun, matagal na po yun . No, naalala mo ngayon tuloy na nagtotroba ka ngayon. Ganun pala, no? Di ba? Totoo yan, no? Nafe-feel mo si Lord. At kapag ka-communion naman, ibig sabihin nun, yung kalapitan ni Lord, yung natututo ka mag-confess, mag-thanks, giving ka sa Panginoon. Yung gratitude mo kay Lord, yan yung communion. And lastly, yung cooperation naman ay it is an intercession. Nagagamit ka ni Lord para ipag-pray yung iba. Ba? Kaya yung prayer is very powerful not only to you but to others as well. Hindi mo alam, sinasagot ni Lord yung lahat ng panalangin natin. Kaya po dito ka natututo. Kung minsan hindi ka marunong, paano ba makipag-usap sa Diyos? Ayan, natututo ka, congregational, opening prayer, lahat na yata may prayer. Wala na bang iba, Pastor? Ayan talaga yun. Because the moment we pray, we will experience His closeness. Natatandaan ko yung story ni Moses. Ano po? Si Moses po, pumunta siya sa bundok, no, ng Sinai, di po ba? Na kung saan binigay yung bato, no, yung 10 Commandments or yung Decalogue. Alam niyo, pagbaba po niya, mga kaibigan, mga kapatid, may ganitong scenario. Sabi po dito sa Exodus, when Moses went down from Mount Sinai carrying the 10 Commandments, his face was shining because he had been speaking with the Lord. But he did not know it. Aaron and all the people looked at Moses and saw that his face was shining, and they were afraid to go near him. And they would see that his face was shining. Then he would put the veil back on until the next time he went to speak with the Lord. Di po ba? Ibig sabihin, sa sobrang lapit niya, yung glory, yung reflection ni Lord, nadala niya pa uwi. Ano po sinasabi nito, mga kaibigan? The more we get closer to the Lord, the more we connect with the Lord, the more we communicate with the Lord, yung kanyang heart, yung kanyang attitude, yung kanyang isip, mapupunta na rin sa atin. Magiging kagaya na tayo ng Panginoon. Mga kaibigan, baka kaya hindi tayo mabago-bago, ang tagal na po natin, kasi kulang tayo sa prayer. Amen po ba? Kaya nga, di ba yung mag-asawa, ano po? Di ba? Habang tumatagal, nagkakamukha na sila eh. Di ba? Dati po ako, oblong ang mukha. Ngayon po, pag ganun, pa-siopaw na eh. Hindi naman, parang yung resemblance ba, di ba? Natatandaan ko, meron po, hindi ko naman po, hanggang ngayon, no, kilala ko pa to, yung elementary ako. Ano po, meron akong classmate, ang cute niya, chubby siya eh, no? Talaga, medyo nakakrush ko nga siya dahil sobrang cute niya. Tapos, nung sinundo siya, kamukha niya, yung sumundo. Sabi ko, nanay, syempre nanay ko yan. Ganun. Without knowing it, mga kapatid, siya po pala'y adopted. Di ba? So, the blessing of the Lord, tama naman. Pero, nakahawig na niya yung nagpalaki sa kanya. Amen po ba? Ganun po. Kaya po kung sino yung palagi niyong kasama, yan po yung makakahawig nyo sa ugali, sa choices. Kaya kapag parati nyo kasama ay etchetswera, mga kapatid, mga kaibigan, at may bisyo, kaya di ba may kasabihan tayo, di ba? Ano sabi? Sabi na, show me your friends are and I will show you who you are. Di ba? Ano sabi? The birds of the same feather
plucks again. Ganyan, may ganun eh. Na kumbaga parating magkasama sila, kaya hindi mo alam na kakamukha mo na, di po ba? Yung hilig mo, dating ayaw mo maging rockstar, ikaw ay rockstar na. Yes, nung college ako, meron ako rakistang kasama para pauwi eh. Sige, ano muna tayo bro? Ayan, di ba? Pero mga kaibigan, mga kapatid, kaya po mag-ingat tayo. Ano sinasabi nito? Habang nagpe-pray tayo, lalo nating nakukuha yung heart ni Lord at tayo po'y patuloy na nababago. It will reflect yung kanyang holiness, righteousness sa buhay natin. Kaya kung wala kang time with the Lord, that is a big question. And pang-apat po mga kapatid, sabi dito sa Acts 2:44, sabi po dito, ayan. Now all who believed were together and had all things in common and sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had needed. Remember, during that time, no po, nung Pentecost nga, yung 3,000 men, mga kaibigan, hindi na umuwi. Kasi from ibang bansa ito nakidiwang. Tapos yung tinanggap nila si Lord, kaya po ang ginawa ng mga nandun, mga taga Jerusalem, mga Christians, pinakain sila at talagang inalagahaan sila. Yung hospitality ay nakita sa kanila. Pinaglingkuran sila. Kaya po kapag tayo po nag-church, hindi po ba? Nagbibigay tayo ng ating service. Natututo tayong maglingkod. Amen po ba? Kung dati hindi ka marunong magturo, nagtuturo ka na. Di po ba? Kaya po mga kaibigan, you grow by serving and caring for others. Alam niyo po ang katotohanan, yung paglago natin, mga kaibigan, when we move simply by receiving, and now you are the giver na. Na-focus mo na yung attention mo sa iba. Yun na tinuturo pag ikaw ay nagsisimba. Hindi lang puro ikaw. Ano po? Hindi lang puro sa'yo, kundi ikaw ay natututo na mag-share. Natututo ka na ma-involve sa mga ministry. Meron akong nakausap, Pastor, dati ayoko lang mag-share kasi very personal daw or ayokong magsalita. Pero alam nyo mga kaibigan, kakadalo niya, siya po ay nakapagsasalita na. Pero marunong naman talaga magsalita. Ibig sabihin, hindi siya masyadong sociable ba? Kayo naman. Di ba? Parang may pagka-introvert siya. Yung iba kasi puro intro voice lang eh. Puro intro lang, ikaw na tumapos. Diba ba? Ganon. Pero mga kaibigan, ito po, ayun na nagagawa ng pagdalo. Kung sa online ka lang, ano sino kakausapin? Minsan nga, kumakain ka pa di po ba? Kaya po napakalaga ng physical or on-site worship. Kagaya po ng ginawa nila. Because, mga kapatid, tanda natin, serving others is one of God's ways of growing you. Growth happens when you stop living only for yourself, mga kapatid. At ito yung ginagawa ng pagsimba natin. Tinuturuan tayo na maging other-centered ka na. Yung parang sa tingin mo, ikaw lang ang bida, hindi, siya na. Doon tayo natututo Kasi the moment, mga kapatid, na ganun pa rin na idea mo, ikaw ay kagaya ng Dead Sea. Alam niyo po yun, parati ini-illustrate ito pag sa pinag-uusapan yung paglago. Why? Napaka-prominent itong sea na to sa Jerusalem, yung Dead Sea, or sa Israel. Bakit Dead Sea? Wala pong nabubuhay na isda or living things or even plants doon. Bakit? Kasi po, yun na yung pinag-aagusan ng tubig at naiimbak lang. Kaya sobrang alat po. Mga kaibigan, mga kapatid, wala kasing lagusan. Naiimbak lang siya. Alam niyo po, nakakalungkot. Kuminsan, maraming Kristiyano ganyan. Ang daming alam, ang daming mga conferences, seminars na naatinan, lahat. Pero, he remains unproductive, unfruitful. Bakit? Kasi po, hindi niya na-share, mga kapatid. Hindi niya na-i-apply yung learning. Kaya po hindi siya lumalago. Pero dito mga kaibigan, lapitan nyo lang ako. Bibigyan ko kayo ng opportunity. The church will give you an opportunity to serve the Lord.
Ano po ang meron tayo, mga kaibigan? Pwede po natin may paglingkod yan kung tayo po'y patuloy nakikilos, magkakasama. Kaya po, ang question ay paano ako mabe-bless? Tandaan po natin mga kapatid, kapag pumunta po tayo dito, hindi na yung question ay paano ako mabe-bless, kundi paano ako magagamit na blessing sa iba. Amen po ba? Sabihin mo ulit sa katabi mo, parang nawiwindang na. Sabihin mo, naiintindihan mo ba? Diba, no? Ikaw ay nandito para to become a blessing to others. And lastly, mga kapatid, ano pang nakukuha natin? Ano yung nakukuha natin? Bakit lumalago tayo pagka tayo nagsisimba? Sabi dito, many miracles and wonders were being done through the apostles and everything was filled with awe. Diba? Lahat ay parang namangha sa ginagawa ng Panginoon. Mga kaibigan, isa sa mga blessing na pwede natin makita sa church ay yung ma-witness natin yung mga pagpapala, kagalingan, pagbabago sa bawat isa sa atin. Yung mga testimonies of God's work sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Yung makita mo, wow, parang wala naman siyang sakit, pero ang ganun pa rin ka-dedicate, ganun pa rin siya kumilos. Di ba ba? Nakaka-bless yung ganun. Because, mga kapatid, you witness God's power at work. Na parang makikita mo yung parang ikaw malungkot, pagpasok mo dito, ang laki ng problema ko. Tapos sabay maririnig mo, pag-pray po natin, sister, si brother, para mga mamangha ka manganganga ka lang Ako, ang liit pala ng problema ko, ito, mas malaki pero patuloy siya naglilingkod. Because hearing testimonies from your brothers and sisters, mga kapatid, strengthen us, mga kaibigan. It helps us to mature in our walk with the Lord. Di ba? Iyon ang tumutulong sa atin. Amen po ba? Kaya nga pag sa amin mga married couples, di ba? Pag dumalo ka, grabe pala to. No, grabe yung away nila pero nagkasundo pa rin sila. Kami, yung hindi ko lang nasubuan, siya nung isang araw nagalit na pero ito hindi. Parang hindi kayo naniniwala. Di po ba, no? Yung mga maririnig mong testimony will strengthen your faith. Kailangan pala ganito, diretso, ganyan. Kumbaga marami kang makikita pagbabago. Alam nyo po, I was so blessed. Yung marinig ko yung mga, nung last, tinatawag natin, ano ba tawag dito? Yung Semana Santa, meron mga nagpatotoo dito, nagulat ako Hindi ko akalain na gano'n pala yung mga buhay nito. Kaya parang, medyo kasi mababaw lang yung luha ko no? Mababaw rin ako tumawa. Ayan. Pero mababaw rin yung luha ko na pag wow, grabe. Amen? Na papalakas ka. Kasi pag nakikita mo si Lord ang kumikilo, sabi nga ito, look to the Lord and His strength. Seek His face always. Remember the wonders He has done, His miracles and the judgment He pronounced. Ibig sabihin mga kapatid, huwag natin kalimutan yung ginagawa ni Lord sa ating mga kapatid at maging sa buhay natin dahil ito po ang magbibigay sa atin na imbis na ikaw ay bibitaw na, ikaw ay susuko na pag naalala mo yung mga istorya ng mga kapatiran, kung paano sila biniyaan ng Panginoon, mga kapatid, hindi ka bibitaw. Amen? Doon ka magkakaroon ng lakas. Magkakaroon ka ng tiwala sa Diyos that God really works. That God is alive. He is not just a God who station na nasa krus lang. Siya ay kumikilos sa kalagitnaan natin. Kaya nga maganda pagka nakaupo ka lang niya, wow, naririnig mo yung mga testimonies, yung mga victories, and even mga challenges. Kaya po mga kapatid, tandaan natin when we look at the lives that are being transformed, prayers that are being answered, and hearts that are being healed, mga kapatid, yung faith natin ay na-strengthen as we witness God's work among His people. Doon tayo lumalago. Hindi tayo lalago kung ano man ang pinanonood natin o ano man pinalalabas natin. We are being changed, mga kapatid. We are being transformed. Kaya po, yung suggestion ko po sa inyo, when you come to the church, mga kaibigan, imbes na it is just
another Sunday, attend na naman ako, kundi pumunta ka sa church na may expectation ka that the Lord will do something. Yun po dapat yung attitude natin, hindi yung wala lang. Ay, kasi dahil Sunday, dapat lang. Pero hindi. Dapat kapag a-attend ka, dapat may aasahan ka na merong gagawin si Lord. Alam niyo po, nung kami, no, kasi kasama ko yung twin brother ko, no, ma-attend ng mga conferences, mga seminars, mga sa Araneta Stadium pa yun, malaki pa yun eh. Ngayon yata medyo doon na sa mga malaking ano na, no, sa Cuneta na, sa kung saan-saan na, or sa... Pero alam niyo po, pumipila kami sa mga evangelism, explosion, mga gandati kasi. No, kasi pag nandun na kami, makikita mo yun, nararamdaman na. Bakit? Inaasahan na namin yun eh. We are expecting that to happen. Kaya ngayon, yung lahat ng tao na umaasa, ganun din ang nararamdaman nila, mga kapatid. Sana tayo ganun, no? Kapag pumunta tayo dito sa church, asahan na natin na may gagawin si Lord sa buhay natin. Amen po ba? We are not coming to the church para lang matapos yung oras, pero we come because we know that God will work in our midst. Kaya naman ano nangyari? Praising God, sabi doon sa last verse, and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Sino nagdagdag? Si Lord. Nung nakita niya na ganito yung ambience, ganito yung environment, ganito yung culture ng church, during that time, the Lord added to them. Siya yung nagpalago from 3,000 to 5,000 and up to now, ganun pa rin. Why? Because He saw, mga kapatid, na sila po individually lumalago. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, tandaan po natin, you are not just attending a church. Kailangan po meron tayong expectation. Come expecting to grow. God grows His people when they gather around His words. In fellowship, prayer, service, and in His presence. Di po ba? Lumalago tayo dahil sa Panginoon. Dahil tayo po'y umaasa kay Lord. Kaya po, tandaan po natin, when you go to church, ano po nangyayari sa inyo? You are nourished by God's Word. You are strengthened by fellowship. You are deepened through prayer. And you are grown by serving the Lord. And you witness the power of God. Amen po ba? Kaya po hindi po option yung pagdalo sa church. It should be your priority. Because God expects you to grow. Ayaw ni Lord na tumanda ka lang. Dumadagdag na naman ang taong ko na wala naman nangyayari. Gusto ng Panginoon, mga kaibigan, na tayo pong lahat ay to grow up. Amen po? Siguro, kausapin natin yung grab a partner, no? Yung kaliwa mo, kanan mo. Sabihin mo, nasa kanan mo, no? Siguro mag-partner tayo, kahit dalawa lang. Sabihin mo nasa kanan mo, ano ang natutunan mo? Sige, tanungin mo, baka walang natutunan yan. Ayan. Okay, yung nasa kaliwa naman, sumagot ba? Baka naman sign language. Ayan, seryosohan tayo mga kapatid, no? Yung nasa kaliwa naman, ano ang gagawin mo nung natutunan mo yan? Ayan. Di po ba mga kaibigan, mga kapatid, ang mahalaga po, hindi lang tayo dumadalo ng wala lang. Paglabas mo, natawa lang ako, gano'n. Hindi. Gusto ng Panginoon, mga kaibigan, God is serious in your growth. Gusto ng Panginoon na tayo pong lahat ay lumago. As we come in prayer, let us pause for a while. Manalangin po tayo, mga kapatid. Panginoon, sa oras na ito, Lord, salamat po sa reminder, Panginoon. Gusto po kaming lahat dito sa GCF Montalban ay lumago spiritually. Maging better Christian kami, better person kami. Lord, dahil meron kang plano na kami gagamitin mo po sa paglago ng iglesyang ito. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin, Lord. As we will be seriously
devoting ourselves, Lord God, sa paglago namin. Help us, Lord. Tulungan nyo kami na tunay nga po magawan po namin ang lahat na narinig po namin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ayan po. So salamat po sa ating lahat as we commemorate yung ating tinatawag na the Lord's Table. Yung pong elemento ng tinapay at juice. Yan po'y simbolo lang po. Hindi po yan nagbabago. Wala pong pumupuntang espiritu or nagiging literal na katawan at dugo ni Kristo. Sabi nga ng Biblia, ito po ay ginagawa natin para alalahanin yung sakripisyo, kamatayan ni Kristo sa krus, sa Calvary, no? Para bayaran ang ating mga kasalanan. So sa oras na ito, tayo po'y manalangin. Prepare natin yung ating sarili sa pagtanggap ng tinapay at juice. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo, O Diyos. Maging marapat po kaming tumanggap ng tinapay at juice na ito, na sumisimbolo, nang represent ng iyong katawan at dugo mo. Lord, patawarin niyo po kami kung meron pa man kaming kasalanan na gawa. Panginoon, pakalinisin niyo po kami. Pagpalain niyo po ang tinapay at ang juice na ito, maging kalakasan po ng aming pisikal na katawan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Tawagin po natin yung magsaserve, ating mga elders, mga deacons.
Sa oras na ito, reflect lang natin yung kabutihan ng Panginoon. Ano po, as we commemorate His death and resurrection. Kung titignan po natin, we are not worthy, no, to be part of this table. Pero the Lord is very gracious to us. Tayo po'y Kanyang iniimbitahan na lumapit sa Kanya. Ang nais niya, mga kaibigan, mga kapatid, yung total surrender ng buhay natin. As He died on the cross, He's just telling us, wala pong bagay na hindi niya kayang ibigay sa atin. Kung tayo po ilalapit lang sa Kanya, mananampalataya, ito po ay Kanyang ibibigay, didingkin ang ating mga pangailangan. Isipin po natin yung mga kabutihan na ginawa sa atin ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, pero si Lord ang gumawa para tayo po'y maging karapat-dapat sa Kanya paningin. Sige po, let us all stand as we hold on to the bread that symbolizes the body of Christ. Hindi po niya pinagkait ang Kanyang katawan. Siya po'y namatay para sa ating mga kasalanan. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Let us all partake the bread. Hawakan natin yung juice na sumisimbolo ng dugo ng Panginoon. Sabi sa Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. After supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Whenever you drink it, do this in remembrance of me." Let us all partake. For as often you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po, O Diyos, na ginawa niyo po kaming karapat-dapat na makibahagi sa iyong table, Lord. I-bless mo nga po ito. Magi-reminder ito sa amin na hindi na kami dapat nabubuhay sa aming sarili, kundi sa aming Panginoong Hesus na nagbigay ng buhay para sa amin. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Salamat ng marami, Pastor Arden, for those reminders, no? Yung mga paalala na kailangan nating gawin as we have committed our lives to the Lord, no? Yung mga lakarin na kailangan makondisyon sa atin. As I was listening to the message, I have two words to reflect. Minsan talaga yung ating directions for growth, serving the Lord, in giving our worship is dalawang S. Minsan yung ating sarili at salapi.
So we pray to the Lord, no, to always give us wisdom, to be guided on what to do as we are all heading towards giving our full commitment to the Lord, serving Him, growing in Him. So once again, thank you very much, Pastor Aden. At this juncture, let us prepare ourselves as we worship God through our giving. God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. He loves cheerful or hilarious giving. We give because He gave His Son as a first evidence of His great love for all of us. We give because we love Him. We give because we are the first recipient of His love. And we are all products of giving. No? The Lord gave His Son for us to have what we have. Just before we sing our offering song and pray for the offerings, we would like to request everyone to please make use of our offering envelopes by using the space labeled as tithes, which is intended for a general fund. After giving your tithes for the Lord, you can also give for other ministries that this church is also doing. So if you need pencils or pens, just raise your hands. We have our ushers at the back to assist you. You may also opt to send to our online banking platform. We have our details flash on the screen. You can also communicate with our ministry assistant if you'd like to ask for receipts. Also inserted in your bulletin, we have provided for you, bago po yung ating bulletin ngayon. Salamat sa nagmagandang puso, no, na maibigay itong bagong kopya ng ating bulletin. No? You can write your thanksgiving and prayer petitions to the Lord, and rest assured that if you place these slips doon po sa ating box, binabasa po yan ng ating pastor at nagiging item po sa ating prayer fellowship na ginagawa natin every Wednesday po ng gabi dito po sa ating church, sa worship hall po natin from 7 to 8:30 in the evening. Also, we would like to briefly acknowledge that our flowers today are offered to the Lord by Sister Abby Villanueva. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po na Sister Abby. So if everyone is ready to worship the Lord through our giving, let us all stand once again as we sing our offering song. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong habag na patuloy niyong ipinararanas sa amin. We thank, Lord, for the gift of work. We thank for the gift of good health. Maraming salamat sa mga talent na binigay niyo po sa amin na naging kasangkapan namin, Panginoon, upang itaguyod ang aming mga buhay dito sa lupa. Patuloy niyo po itong gamitin, Panginoon, para po sa inyong kaluwalhatian. Ang mga salaping malilikom na ito, O Diyos, naway magamit at patuloy pong maging instrumento ng pagpapalawak ng inyong kaharian. Pagpalain niyo po ang mga kamay, O Diyos, na naging saksi, Panginoon, ng inyong walang hanggang puspos na biyaya sa aming mga buhay. Maraming salamat po muli. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maaari na po tayong maupo. Good morning po, church family. God bless po sa lahat. Our children's ministry is growing.
Praise God. And para po sa lahat ng mga ating miyembro at hindi na meron pong puso na magturo, we would love to announce to all of you that we are currently looking for volunteers to join our team in 2 key roles. Isa po is yung Sunday School lead teachers. Ito po yung nagtuturo, nagpa-plan, and also gumagawa po ng discussions para sa mga bata. Ang tinuturuan po natin is from ages to 4 to 12. And also po, teacher's assistant. Kailangan din po namin ng teacher's assistant. Ito po yung nagsusupport po para po sa ating mga lead teachers. Activities and also po para po mapasigurado na yung mga anak po natin ay safe and maayos. Sino po yung mga qualified po na pwedeng mag-apply, mag-volunteer? So whether you have years of teaching, kung kayo po ay teacher na, welcome po kayo na mag-apply po sa amin, sa Children's Ministry. And also, kahit wala po kayong background ng pagtuturo, pero meron po kayong puso para sa mga bata, no? And also, we welcome you all. We provide all the training, so wala na po kayong dapat gawin, kundi kami po yung magbibigay nun, materials, and also yung support po kung paano nyo po siya ituturo. So kaya naman po, if you feel called to make an eternal impact on the next generation, pwede nyo po akong kausapin. And also po ang ating coordinator, si Teacher Blessy po. Nandito po siya. Ayan. Ayan po. So let's continue to be a part of what God is doing in the lives of our kids. Yun lamang po, and God bless po. Maraming salamat po, Teacher Mayan, and of course, to the rest of our children's ministry team. Talagang ang atin pong church ay naniniwala, no, that part of our spiritual investments yung mga bata po natin. Okay. Another announcement. Later po, after our worship service, we would love to be requesting your little time, no? Siguro a maximum of 8 minutes or more, or 10, for a short prayer fellowship lang. So we would love to be praying for you, and of course, you also pray for the rest of those who will be staying. So we will be grouping ourselves later to at least 4 to 5 maximum. So short fellowship lang po tayo. Ayan, okay. So at this juncture, because today is the fourth Sunday of the month of August, our church is acknowledging the Lord, no, for the lives of this, our birthday celebrator for the month of August. As we appreciate and acknowledge the Lord sa blessings po ng mga buhay ng mga taong ito, panoorin po natin ang videong ito. Celebrators or celebrants for the month of August to please stand. Ako nakatayo na. Yung iba, yan. O. Sige, pwede pong, yung hindi po naisama sa na-project natin ng mga pangalan, at alam nyo po na kayo ay pinanganak sa buwan ng Agosto, pwede po bang tumayo kayo?
Ayan, o, di ba marami? Okay. Sige. Why don't we sing a happy birthday song para po sa kanila? Yan. Let's sing. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mabilis naman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan po. So ang mga ushers po natin ay mayroon pong something para sa kanila. Please remain standing. Wala mo nang uupo. Yan. So makakatanggap kayo ng special token sa ating mga ushers. Di ba? Itinabi-tabi pa nila yan at nakaalat na po yan para sa inyong buwan na ito. Okay, so why don't we extend our hands as we continue to pray for them, no? Let us pray. Father in heaven, we thank you for the lives of these brothers and sisters, O Lord. Pagpalain niyo po ang buhay ng mga kapatiran namin ito, Panginoon. Kayo po nawa, O Diyos, ang patuloy na maging sentro ng kanilang buhay. Gabayan niyo po, i-provide, Panginoon, ang kanilang pangangailangan, ipagpatuloy pong maging pagpapala, Panginoon, ang kanilang buhay sa mga kapwa po naming mga mananampalataya, Panginoon. We bless you, Panginoon, sa kanila pong patuloy na pagpapagal para po sa inyo. Pagpalain niyo po, ibigay po ang malusog na pangangatawan, Panginoon, maunlad at malagong buhay espiritual. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you very much po and happy birthday ulit sa ating lahat. Na-excite na naman ako masyado. Of course, we will not going to end our worship service this Sunday without, of course, recognizing our guests and visitors. So if you came here for the first time, we would love to be warmly welcome you to our church here at GCF Montalban. So meron po ba tayong mga first-time visitors dito po sa ating kaliwa? Meron po ba? Ay, meron tayong visitor. Yan. Please stand po. Ayan. O, diba? Sa atin pong kanan, ayan, meron din tayong bisita. Kami po ay nagagalak at kayo'y nakasama namin sa atin pong pananambahan ngayong umaga na ito. And with that, why don't we all stand up once again as we welcome our guests and visitors with our welcome song. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you share your life with us. As a family, we'll grow together, worshiping our Lord and King with all our hearts. We welcome you to GCF. Once again, welcome to GCF Montalban. We would love to be requesting your time after this. Siguro mag 3 to 5 minutes lang para ipag-pray kayo ng hiwalay. Ayan, no? Welcome again sa mga visitors natin, mga guests. At yun nga po, sabi ng ating chairman, no, na 10 minutes lang, maximum na yun. Pwede, may reflection lang tayo, may prayer din tayo. Okay ba yun? Kaya after nito, magpe-pray na, maggugrupo na tayo. Sige, tayo po ay manalangin. Father in heaven, we thank you, Lord, for your grace and even your mercy, Lord. Tunay, Lord, wala na po kami mahihiling pa, kundi, Panginoon, samahan niyo po kami for the rest of the week, Lord. Nais po namin, Lord God, na magkaroon ng tunay na kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa aming mga gagawin, sa aming mga pupuntahan, Lord, be with us, Lord God. Nais po namin, Lord, maranasan, Panginoon, ang iyong pagkilos sa aming pamilya, sa aming buhay, at sa mga plano pa po namin,
Lord, even yung mga iniisip po namin, Lord, help us, Lord, to quiet our soul, Lord God, through trusting in you. Maganda nga po yung mangyayari sa amin this coming days, Lord God, because you will be with us. You have promised, Lord God, you will never leave us nor forsake us. Kaya po, Ama, salamat na po sa blessings na matatanggap po namin sa aming relasyon, sa aming finances, even, Lord God, sa aming mga trabaho. Salamat na po, Panginoon, sa buhay na ito na punong-puno ng pagpapala mo. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat po, Ama. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord may lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen. And give you peace. And give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord make His face shine upon you. And be gracious unto you. And be gracious. The Lord be gracious. Gracious unto you. Amen. Thank you po for worshiping. See you po next Sunday. But we have a sessions po with our group. So if yung mga leaders po natin, you can have your own groups dun po para po sa ating reflection questions before we go home. Maraming salamat po. Sige po, pwede po tayo umupo and you can find your own groups kahit yung mga katabi niyo po. Kung kaya 3 to 4 members each group and we will answer the reflection questions po na nasa screen natin.